Welcome po sa DIY Crafts and Restoration. Ang ating tutorial video ngayon ay kung paano i-level up ang mga USB Bluetooth receiver module na ginamit na pamalit sa tape player sa ating mga KP500. Eksakto ito sa bintana ng tape player ng KP500. Hindi na po ito bago. Marami na po akong nakitang Bluetooth conversion na gamit ito. May mga dating video na rin po tayo dito. Ang ginawa ko lang ngayon ay ni-level up ko lang. Nilagyan ko ng pailaw at pinalitan ko yung plastic na screen. Madali kasing nasira yung mga plastic screen ng dati kong modification. At syempre nilagyan ko na rin ng back panel ang mga converted ng KP500. Panoorin na lang po ang video hanggang dulo para makita nyo kung paano ko ito ginawa. Salamat! Ito yung USB Bluetooth receiver module na naka-install sa KP500 tape player window. Papalitan natin yung USB Bluetooth protective display screen ng acrylic. Ang replacement screen ay gawa sa transparent black acrylic sheet. Ang replacement transparent black acrylic sheet ay DIY project lang. Gamit ang maliliit na kikil at Dremel tool. Ang replacement screen ay pakikintabin gamit ang pinong papel de liha at polishing compound. Patuloy pong panoorin ng video para sa mga detalye.
Para mag-eksaktong magpit ang gagawing frame, kailangan tabasin ng lock lugs sa USB Bluetooth front bezel. Yung slide na kabitan ng circuit board ay kailangan tabasin din. Magtira lang ng kapiraso. Gagamit lang ng instant glue para sa permanenteng pagdikit ng board front plate ng USB Bluetooth module. Ang case frame ay gawa sa 2mm thick clear acrylic sheet. Ang mga natabas ng materyales sa frame ay pagdidikitin lang gamit ang instant glue para maging box. Ang gawa ng box ay kikinisin gamit ang papel de liha. Ang outer bevel sa USB Bluetooth module front plate ay tamang fit lang sa case frame box edges. Ang case frame box ay eksaktong kakasya sa tape player window ng KP500. Kailangan ang case frame ay lalawit ng mga ilang milimetro para magsilbing pailaw. Ito na yung gawang back panel gamit ng acrylic plastic, wala pang pintura. May nakalagay na din na M3 screw anchor. Itong back panel front faceplate ay gawa rin sa black acrylic sheet. Talagyan ko na rin ng 2 channels speaker terminal at 12V power jack. Ang KP500 ay powered ng maliit na 2A 12V power supply, 12V power regulated adapter. Ginawan ko na rin ng maliit na power board para sa coil filter, fuse at protection diode. Ito yung 2 channels relay module. Ang mga relay ay papalit sa mechanical toggle switch ng tape mechanism. Ang relay module ay powered ng 5V. Gumamit na lang ako ng maliit na 12V to 5V back converter. Ito yung B1205S 12V to 5V power converter power isolator. Power ito para sa USB Bluetooth receiver module. Naglagay din ako ng T5 LED mode background lights sa Bluetooth receiver module. Ang Bluetooth receiver acrylic frame ay nakakabit na sa front faceplate. Nilagyan ko ng RCA auxiliary output gamit ang high to low impedance converter module. Ang mga outputs na ito ay para sa low input amplifier o kaya passive subwoofer. Ito naman RCA auxiliary input ay kakabit sa USB Bluetooth receiver module. Ang FM antenna terminal, ito na yung KP500 all wired up na para sa USB Bluetooth at back panel modifications. Naglagay na din ako ng black acrylic sheet na takip sa butas sa power switchboard. Ito yung mga wire connectors para sa USB Bluetooth module. Ito yung back panel na dati nang may mga butas sa previous modifications. Ang back panel ay kakabit sa backplate gamit ang dati ng screw hole. Napalitan na lahat ng M3 at M4 screws ng stainless. Tinanggal na ang tape mechanism.
Ang frame na lang at ang mga push buttons ang natira. Kinabitan ko ng push button switch ang eject switch power from tuner to USB Bluetooth receiver. Ang mga rewind at forward buttons ay converted na sa back at next button sa USB play mode. Ito yung mga wire connectors ng back panel. Ang acrylic back panel ay spray painted ng Busni primer at Busni Yanmar bronze para sa final coat. Ayan na, napinturahan na ng Yanmar bronze ang mga back panel. Dalawa itong tapos na, pero isa lang muna ang gagamitin ko sa video presentations. Pit na pit ang mga front face ng back panel. Magandang tignan. I-assemble ko muna ang isa. Pagbalik, ipapakita kung anong itsura. Okay, ang mga circuit board sa back panel ay nakakabit na, kasama pati ang faceplate. Ang mga wire connectors ay may mga tanda na rin, color coded. Try ko itong front face niya kung kakasya. Okay, looks good. Kakabit ng back panel sa likod gamit ang isang screw. Ang mga wire connectors ay dito sa dati ng butas dadaan. Kakabit ko na ang back panel. Pagbalik, ipapakita ko na ang itsura. Ito na ang itsura. Kakabit na ang back panel pati na ang mga wires. Power up na tayo. Tuner mode na siya ngayon. Green ang pailaw. Switch ko sa USB Bluetooth mode gamit ang eject button. Ang module ay pwede sa auxiliary, Bluetooth, USB at FM radio. Ang pailaw sa USB Bluetooth mode ay blue. Switch back sa FM mode, then switch sa Bluetooth, then testing na tayo.